Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, hopefully nasa magandang kalagayan ka. Andito na naman tayo ngayon sa Parking University. So matagal-tagal tayo hindi naka-create ng content, kaibigan, and we are back. Alright, share natin to. Ito yung libro na nabili ko, kaibigan, na The Secret. Napaka-intriguing tong libro na to. I just wish na nabasa ko to nung teenager pa ako, or in my early 20s, kaibigan. Napakaganda to. Okay, so ito ay ito yung mga sekreto daw sa mga sinaunang tao pa, Babylonians pa, and hanggang ngayon itong law na ito, kaibigan, is hindi to magbabago. So para tong law of gravity na kung ihulog mo yung object na mabigat, bato, babagsak yun sa baba. So anyway, kaibigan, let's share what ano yung mga importante dito sa libro na to. Okay, so ang author nito ay si Rhonda Byrne. Okay, so ang topic natin ngayon is mostly kasi itong libro na to, itong secret is mostly ano yung sekreto, paano maka-manifest, paano ma-attract natin yung gusto natin sa buhay. Ang topic natin ngayon is paano ba natin maano yung power of attraction? Paano daw natin mapagana itong power of attraction, kaibigan. So narinig na natin itong power of attraction, kaibigan, or law of attraction since elementary tayo, college tayo minsan nag-aano tayo sa magnet, kaibigan, na sa physics or chemistry. So na nag-a-attract tong something, yung magnet na-attract ng kutsara or anything. So ang sinabi nito sa libro dito, kaibigan, is ang pinakaunang importante daw na i-enable natin na hindi alam ng karamihan, kaibigan, is paano tayo mag-visualize. Okay, paano tayo i-enable natin yung visualization sa mind natin. Okay, for example, mayroon tayong bagay na gusto natin. So ang i-visualize daw natin yun. Okay, i-visualize natin yung bagay na yun, kung ano yung bagay. It could be a house, it could be a car, health, relationship. So anything na gusto mo, i-visualize mo yun, yung bagay na yun, very clear, specific, clear ka. Kasi yung universe daw, kaibigan, pag vague or hindi clear yung gusto natin, malilito, hindi alam kung ano yung gusto natin. Okay, kasi kung tanungin daw natin yung mga tao na naglalakad dyan sa daan, kaibigan, mostly sa 100 katao, tanungin natin yan, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung goal mo sa buhay? Iba-iba ang sagot yan, and majority daw hindi alam, walang goal, specific, clear goal. Very few lang yung may clear goal. Okay, so ang purpose na mayroon tayong specific clear goal sa visualization natin para malalaman natin yung ano yung gusto natin. For example daw, bahay. Ang in-explain dito sa book na to, anong klaseng bahay, ilang rooms, gaano kalaki, ilan yung parking lot, concrete ba na bahay, or ano ba yung bahay na yun. So after nun, kaibigan, i-visualize na natin yung movements. Okay, may movements. For example, pumasok daw tayo sa bahay, nag-open tayo sa refrigerator, pumunta tayo sa kitchen. Pag open natin sa refrigerator, kumuha tayo ng tubig, na-feel natin yung tubig na lamig sa tubig. So yung pangalawa sa visualization, kaibigan, is i-feel natin. Yun daw yung pinakasekreto. Kasi kahit pa daw nag-visualize tayo, nag-i-imagine tayo, kaibigan, pero walang feelings, wala tayong feelings of joy, wala tayong feelings of happiness, hindi natin na-feel yun, na nahahawakan natin yung bagay or yung sasakyan na minamaniho mo, kaibigan, nahahawakan mo. Pag hindi mo yung na-feel daw, hindi mag-work tong law of attraction na ito. Wow! Mayroon naman tayong natutunan, kaibigan. So for example daw, kaibigan, gusto mong mag-drive ng model na car, or gusto mo na mamahali na car, na any car na gusto mo, kaibigan, pag i-visualize mo daw yung kamay mo na naghahawak dyan sa manubila, tingnan mo yung kamay mo daw ngayon, kaibigan, tapos i-close mo yung eyes ng konti, visualize mo na naghahawak ka sa manubila sa car na gustong-gusto mo na car. Okay? At if-feel mo na nagmamaniho ka, na natuwa ka, na mayroon kang grabe yung tuwa mo, na nakahawak, nakadrive ka sa car na yun. So basically, ang concept dun, kaibigan, is our subconscious mind, kaibigan, our feelings. Pag na-feel daw natin na happy tayo, andyan na parang reality yan, kaibigan. Kahit hindi na tayo kailangan ng car, kaibigan, na-feel mo yung happiness sa'yo. So yun daw yung sikreto dyan, kasi na-feel mo kahit hindi ka na kailangang bumili ng car na yun, kasi na-feel mo na
na nagdadrive ka sa car. Yung feelings na yung pinaka-importante do kaibigan. So, yung feelings na yung kaibigan, yun yung mag-attract, yun yung mag-open sa universe daw na nagtatrust tayo sa universe. So, hindi tayo magda-doubt. So, kung ano man yung gusto natin, isipin natin at saka i-assume natin na nangyayari na. At saka, gratitude kaibigan. Pag mayroon daw kasi tayo, yung taong may gratitude, mapasalamatin ka. Meaning, you have an abundance, and meaning as well, masaya ka kasi nagpapasalamat ka. Hindi ka pag ikaw iniisipin mo, pag ikaw ay palaging nagsasabi ng thank you, pasalamat ka palagi, most likely happy person ka kaibigan. So yun yung unang ano daw para ma-attract natin, mag-work tong power of attraction. Wow. So imagine kaibigan, kung tayo pala ay nagbi-visualize ilang taon na tayo nagbi-visualize, alam natin kung ano yung gusto natin, binivisualize natin at saka pinifeel natin na nakukuha na natin yun kaibigan. Ito pala yung gateway, ito pala yung pinto na mag-open sa universe kaibigan, because the universe kaibigan can move people, can move events or circumstances para lang mangyayari daw itong mga gusto natin kaibigan. Okay? So ang universe, there's nothing impossible daw kaibigan. Anything is possible. There's a lot of abundance. We just need to tap the abundance. Ganito daw yan kaibigan. For example, what we think daw palagi. What's in our thoughts, we become us. Okay? Okay. So, imagine kung ang tao palaging na palaging galit, palaging masungit, anything, angry, stress ng tao na yan, most likely yung ma-attract ng tao na yan is more on that. Okay? More anger, more stress, mga tao na ma-attract niya. Ganun din. Kasi what attracts likes attracts likes daw to kaibigan. Ito yung universal law na hindi ito pwedeng kahit baliktarin at baliktarin mo kaibigan. Ito yung law. Ito yung law sa universe na likes attract likes. So kung happy ka na tao, kung ikaw ay masayahin, kung ikaw ay gratitude, magpapasalamat ka palagi, you feel abundance ka na tao. Kahit wala kang maraming pira ngayon pero may feeling ka na abundance, anything na you can share. It could be your smile, it could be your words, it could be anything na pwede mong i-share. It could be a hug, anything na pwede mong i-share kaibigan, na hindi lang involve money, or it could be involved of money. That's an abundance kaibigan. It doesn't mean na wala kang maraming pira ngayon, hindi ka pwedeng magiging abundance. So pwede tayong magiging abundance right now, anything, kung ano man yung nandito sa atin ngayon kaibigan. Wow! Read this book kaibigan. Hindi ko pa ito natapos. Ito pa lang yung kalahati pa lang yung natapos ko nito kaibigan. But it's very interesting book. Sila ni sino ba yung Thomas Edison, ito na yung mga ginagamit nila ng mga The Secret. So kibali nag-believe sila na yung gusto nila nangyayari na, pinifeel nila na they receive that already, and that open to the gateway to the universe kaibigan. It could move people, events. Imaginin mo kaibigan, kahit sa ang sulok pa yan sa bundok, pwede yang i-move sa universe, sa universe para lang mangyari na yung gusto natin. Wow! Hopefully kaibigan, hindi ko na sayang yung oras mo kaibigan, and may natutunan tayo ngayon na law of attraction kaibigan. Doon magsimula, and in our thoughts. Ano yung iniisip natin? What we will become. Kung yung iniisip natin good things kaibigan, kung iniisip natin wealth, abundance, you will become that person. If you think lack, if you think poverty, yun din yung ma-attack mo kaibigan. Pag sinabi mo daw palagi na wala kasi akong pera pa, yan pa lang kaibigan daw, wala ka pa kasi akong pera, ina-attract mo na daw yung wala ka, kasi sinasabi mo your words, your thoughts. So there are other ways daw na itong law of attraction daw kaibigan, it will work kung ano yung nasa thoughts natin, kung ano yung nasa words. So instead of saying daw na wala talaga akong pera, sasabihin mo daw may pira pang parating sa akin pag dumating na yung pira. There's a big difference dun kaibigan, kaysa sinabi mo daw na wala kang pira, kaysa sabihin mo na parating na yung pira, mahanap ko na yung pira kasi na andito darating yung pira. So yung
yung parehas kang wala, pero the way you think and speak and assume nga ma-receive mo, kaibigan, ma-receive mo daw yan. Wow! Alright! Close your eyes, open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa'yo na yan. Boom! Shakala, nagkala-kala. See you next time, mabu.